ngayon. Luna! Mas generally. Medyo sunny day na naman ngayon, pero okay lang. Kasi maganda naman na lumabas din kapag ganitong oras. Solo lang tayo ngayon. Kasi busy ang mga tao, tsaka hindi talaga ako nagaya kasi naisip ko nang lumabas pagdating ko kanina. Tsaka may idadaan din ako kay Eman, yung aming mechanic. So papunta ako somewhere in Dasma pa rin, tapos didiretso papuntang part ng Gentry bago pumunta ng Amadeo Road. Ito yung usual na way ko lagi papunta ron. Hindi na ako dumadaan ng Silang. Kasi para sa akin, mas importante pa rin ang familiarity lagi. Tsaka kung saan ako comfortable na road na dinadaanan papunta sa gusto mong puntahan. So ito, kita yung signage, yung one way to the right is going Imus, yung kabila naman is papunta to Tagaytay. Kasi yan, malapit na ang Aguinaldo. A few meters na lang yung traffic light. So ito, ngayon, dito na tayo sa Aguinaldo Highway, heading towards to Gentry or either Silang. Nasa likod ko naman is yun yung papunta ng Paimus. Pero still part of Aguinaldo Highway ang dinadaan na natin. So generally, every time of the day naman, ang Aguinaldo is flowing kasi wala na rin, as far as I know, na road constructions na nangyayari dito ngayon. Habang dire-diretsong actually highway. So, tutuloy-tuloy to until sa kabilang side is Bacoor. And then ito ang kabilang side is umabot ng Tagaytay Road. Sige, Silang Tagaytay Road. And also first time ko mag-a-attempt talaga to do voice-overs pa ang tawag doon, because sa ginawa nating mic setup. And also napalit ako ng camera, rather nag-add ako ng isa pang camera kasi medyo hirap talaga akong gumamit ng isang brand. Parang yung way to transfer videos and paano ko siya do yung mga minor editing na ginagawa ko, seems to be too much. So sabi ko, it's about time na rin na mag-try ng bagong camera kasi technology has gone too far na since yung camera. Ngayon is 12:40. A couple of 20 minutes before 1 p.m. on today is a Thursday. Yung road na to is, yung road na approaching tayo, minsan natatawid. Ito yung Don Placido Campus. Yun, medyo bumababa yung sun. Hoping na ganito siya, tuloy-tuloy siya na ganito siya yung, ganito lang yung sunlight. Hoping for the best, pero kasi it's almost 1 p.m. na nga. So, nasa na tayo. Early part ng afternoon. So, talagang very sunny. Ang ganda ng skies. Medyo clear. Ganda ng clear skies and clouds. About maybe a kilometer na lang. Nandun na ako kila Eman. The drop off ko lang naman ito doon. Siguro matatambay shortly. Ito, turning right. Langkaan na yata ito. Tama nga yan, nakalagay sa langkaan to. Hindi ko na yata na message ulit si Eman na papunta na ako. Pero sabi naman niya, nandun siya. Mag-post kami kanina. Kala ko nagbe-billiards ka. Luna. Ilang Okay, time check is 1:59 na. Medyo
natagalan ako dun kay na Eman tumambay mo. And so far so good, maganda naman yung weather. Sobrang bright skies. Yung medyo nakiki-operate, yun ang good din talaga. So ito, yung mga dadaan dito or maisip dumaan dito, medyo may mga ano lang naman, konting uneven na mga nasira sa kalsada or baku-baku sa kalsada. So especially sa gabi, mag-ingat na lang kasi baka makashoot kayo dun sa mga ilang butas dito. Kung hindi naman siya ganun karami, madali naman siyang makita. Mag-focus ka naman ng tingin sa kalsada. Tsaka tamang takbuhan lang. Hindi ka naman nagmamadali kasi sa patuloy lang naman itong daan na to. Mas medyo di pagkabako-bako. Pero konti lang naman. Meron pala ditong ongoing road construction. Mga minor lang. We'll see. Tignan natin kung minor malaki. Meron nga road construction na nangyayari. So kakaroon ka ng slight build up of traffic, especially sa morning rush yung mid or late afternoon rush yung uwian na ng schools and people from work. So baon na lang na maraming patients, especially kompleto na yung pavement dito. Nag-repave po kasi itong papunta sa bridge. Yung last na nadaanan namin to, if I recall correctly, may mga dyan, parang post, mga warning post na may ongoing construction and partly pa lang siya nag-pave. Ngayon, medyo fully paved na siya. Yung part ng going to the bridge itself. Yung nandun naman over to the right, the right ko is yung Lyceum na yung pala yung actual na campus venue na ginamit sa movie ng Diary ng Pang. Ito, the breeze is kind of good na dito. Medyo may lamig ng konti kasi nawala rin yung sunlight, yung blaze ng sunlight. So medyo good naman. Medyo malamig-lamig na rin. Especially particularly dito naman sa part na ito talaga. Once umabot ka dito sa part ng General Trias and Amadeo, relatively yung climate dito is on the colder side na. Siguro yun, yung nasa right side mismo, may 1 kilometer or so, yan yung mismong sinasabi ko kanina na main intersection na Gentry and Amadeo Road. Ito yung good magandang stops dito. Maraming magandang rin dito. Good restaurants, coffee or searches or mga visits ng mga iba-ibang coffee shops. There are many good options dito sa Amadeo. Nararamdaman ko na talaga yung cold weather dito. Number one reason kung bakit dito ako lagi dumadaan. So, marami dun sa mga recent video posts ko from before, marami straightaways na siya dito nagagalan. So, very, very inviting. And maganda kasi talaga yung road dito. Very slow. Base natin sa mabagal kasi may gradient talaga. Hindi lang, I'm pretty sure hindi makaka-capture sa video. Pero Amadeo Road may slight gradient. Kasi, again, this is going up to Tagaytay. And one thing din na very common makikita dito sa Amadeo Road are 90s Hondas and Toyotas. Every time na pumapalit talaga is meron talaga. Even yung mga early 2000s na Toyotas and Hondas, medyo marami talaga dito. So again, ano na kasi ito eh. Part na rin
midway or nasa halfway mark na to Batangas. O talagang Batangas and Cavite. Talagang mataas ang volume ng mga ganyan. So, yun pala, may mile marker pala doon that indicates na yun na yung end ng Gen 3. Officially, Amadeo Road. Yan, itong road nito, yung nasa left. Yung two lane lang din yan, two lane two-way road. Pag nire-diretso dyan, dadating ka doon, dulo ng Gilby, Silang Road. So, marami kang options ng pwede mong daanan or prefer mong daanan if you're heading to Tagaytay. Ito, another bypass road ito. Dito dapat always careful kasi talagang maraming sasalot ng mga vehicles. And same thing, yung nasa left, that will be another bypass road from Silang din going to dito. Then natin papunta nun is going to Indang. If I'm not mistaken. And ito, sa mga favorite kong restaurant, kadadaan na lang namin, Ricardo's. One of the masasabi kong best when it comes to price point. If you're looking for a great dining experience with a family, with friends, that's one of the best dito sa Amadeo. Recommend ko talaga. We've been going there many times and the experience is great. At the moment, hindi ko pa sure kung diretso ba ako umakit to Tagaytay for a short break. For a brief short break muna po. Kasi kaya lang talaga ako umakit. Gusto ko lang talaga makita yung scenario dito sa Amadeo because I've not been here for quite some time. Like I said din, marami kang makita 90s na Toyota Sonata. Arsenia, yung nasa left, nadadaan ko lang. Mamaya sa later, i-caption ko na lang sa video. Another great place then for a quick short break, coffee, and price points sila are really good. Still the same pa rin yung malaki pa rin yung store din. Ito yung mag-visit ako eh. Check on some tools na kailangan pa namin ng mga boys. So yun nga pala, one of our also hobbies that we like to do aside from pagmumotor and rides is also DIY sa mga motor na. So napag-aralan namin yung mga things about sa motor, mga PMS, kami na gumagawa niyan, some advanced, some intermediate stuff. Pero kapag mga sobrang advanced na, kay Emma namin ginagawa. Kasi siya talaga yung may extensive knowledge and expertise sa amin pagdating sa mechanical side, especially sa motor, sa engine. Ito sa Civic, good idea, lalagyan nyo ng traffic light to. So, bago to actually itong traffic lights actually sa video, bago yun. Before talagang medyo challenging yung intersection na yun kasi nga going straight is to Tagaytay, then going left is to Silang din, another portion of Silang. Yun naman yung papunta ng aabot sa main rotonda ng Tagaytay, Silang, and Tagaytay, Silang Highway. Ito, still part of my route going to Tagaytay. So, yan ang medyo. Ramdam mo na talaga yung ramdam mo na talaga dito yung Tagaytay climb. Even though mid-afternoon, ramdam talaga. Yan, pag diretso mo doon, medyo malayo pa naman siya, is yun yung papunta ng Twin Lakes. Blaze. Palabas. Full top. So, ito na. Left Cafe Moto. Ng 3:30. Medyo nag-stay ng konti. Then, short coffee break.
heading back to Dasma na. So yun, ito yung isang very typical solo riding day na ginagawa ko. Especially kapag wala naman talagang gagawin. So from time to time, maganda naman talaga yung lumalabas. Okay din naman yung yung change of scenery. And especially you're doing a short ride. Isa sa pinaka main hobbies or isa sa pinaka preferred hobby ko na ginagawa. Especially kapag gusto lang makarelax, gusto makakita ng ibang places or ibang scenery, ibang location, and especially yung climate. Kaya even though many times na kaming nakaakyat going dito sa Tagaytay, obviously this is still one of the top 3 destinations na talagang pupuntahan ko. Sa next na adventures na kasama ko ang mga boys, nagde-decide kami kung saan kami pupunta. So hindi pa fully determined kung saan, pero it will be somewhere dito sa Cavite. Somewhere in Batangas. I think I'm looking forward to doon kasi ito yung first time na gagawa naman kami na adventure na talagang medyo masasabing iba naman talaga. Most hindi pa rin napupuntahan yung possible candidates na mga destinations. Okay, nandito na ulit ako sa Amadeo Road. So anyways, same destination lang naman to ng dinaanan kanina. So dito ko na rin i-end yung video. Please remember, another day, another road. What's up?